Hello po, ako si John, 14 years kidney transplant. Ngayong araw to magbabasa tayo ng comment. Ito po yon. Yan. Dapat i-require sa school yan bago enrollment kung basihan ang regular na check-up. Alam nyo, tama yan. Hindi ko alam, wala akong idea kung ginagawa na ba to sa mga school. Pero kung hindi pa, mas maganda siguro na i-require ng school. O kaya kayo na mismo, magsabi kayo sa parents nyo, na kung pwede magpa-check up kayo. 'Di ba meron naman tayong mga executive check up. Medyo mahal pero 'di ba um malaking tulong 'yon para sa atin. Example ko na lang po 'yung nangyari sa akin. Nalaman ko na mataas ang BP ko yung nag-a-apply na ako ng trabaho. Mga 2008 'yon. 2008 kasi nakagraduate ako 2008. Nag-apply ako mga 2008 din. Ngayon, syempre, mga requirements, kailangan yan. Isang-isa na sa pag-apply ng trabaho kung fit to work ka, di ba? Doon nakita na mataas ang BP ko. So, akala ko normal lang, ganyan, normal lang. So, nagpa-check up ako sa cardio, yan. Tapos nakita nga yung creatinine ko mataas. Ngayon, siguro by that time, mataas na talaga ang blood pressure ko. Siguro yung nag-aaral pa lang ako ng college, baka mataas na yung BP ko. Hindi ko lang po kasi alam. Kasi wala akong nararamdaman dahil bata pa po ako noon. And yung time ko naman, hindi naman uso yung magpapa-check up. And wala naman yung mga ganito, yung mga social media, yung mga page about sa kidney transplant, sa mga CKD, sa mga dialysis. 'Di ba yung way back 2010, wala naman mga ganito. Hindi naman masyadong active yung mga CKD, 'di ba? Ngayon, mas maganda siguro kung mangyayari yun, di ba? Kasi ako, nalaman ko, huli na eh. And syempre, yung nalaman ko na mataas ang BP ko, winork up, uminom ako ng gamot, napabayaan ko rin, lalong tumaas yung BP ko. Yung nag-a-apply ako, yung nagtatrabaho na ako, nag-150 over 100 ako nun eh. Araw-araw yun, pero wala akong nararamdaman, may iniinom pa rin ako maintenance. Ngayon, yung time ko na yon, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wala akong idea, ano ba ang dialysis, ano ba ang CKD, feeling ko ako lang ang meron. Ibang-iba sa ngayon na marami ka ng information na malalaman, marami ka na mapagtatanungan, and marami na pong idea. Yung time ko kasi wala. So, ang kala ko, normal lang, kala ko okay lang. Yun pala, darating pala sa point na magiging malala na. And kaya ako sinasabi to kasi ayokong mangyari sa inyo yung nangyari sa akin na wala akong knowledge, wala akong idea about sa mga ganito. Kaya sinishare ko lahat sa inyo yung mga experience na nangyari sa akin, yung pagkakamali ko, para pagdating sa inyo, maitama nyo na po yung mga mali, di ba? Sana nagigets nyo kung ano yung pinupunto ko. Na kung sa inyo, hindi pa po huli ang lahat. Sa akin kasi nangyari na, wala na mangyayari. Nangyari na sa akin, wala na akong magagawa. Ang tanging magagawa ko na lang, i-share sa inyo yung mga nangyari sa akin na gusto ko itama nyo, di ba? Yun lang po, sana nakatulong tong video na to. And kung may nararamdaman kayo kahit konti, hindi naman pwedeng okay lang naman kahit hindi kayo mag-nefro agad, kahit sa mga family doctors nyo, sa clinic, di ba? Magpa-check up kayo. Wala namang masama. Ang importante naman din sa atin yung kalusugan natin. Ayun naman ang pinaka-importante, di ba? Huwag kayo matakot pag may nararamdaman kayo, pa-check up kayo para magawa natin ng paraan at magawa ng paraan ng mga doktor. Yun lang po, ingat po palagi kung nasan man tayo, mas importante pa rin ang kalusugan natin. God bless po sa atin lahat.